Ang iniksyon sa aking tiyan ay para sa pangarap naming pamilya, ngunit ang pera ko'y ginamit niyang pambuhay sa kabit. Habang namimilipit ako sa sakit, masayang hinahaplos ni Mark ang sinapupunan ni Vanessa. Hayaan mo ang baog na yon. Pambabastos niya. Sapat na ang pagiging martir. Babawiin ko ang bawat sentimong ninakaw nila. Handa na ba silang tikman ang ganti ng asawang nagising mula sa bangungot? Hayaan mo na siya. Wala namang silbi yung babaeng yon. Hindi nga ako mabigyan ng anak. She is just a burden na kailangan ko pang bitbitin araw-araw. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang humiwa sa nakakabiinging katahimikan ng pasilyo. Nakatayo si Kyla sa labas ng nakapinid na pinto ng kwarto ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang pares ng maliliit at kulay pastel na medyas na buong pagmamahal niyang niniting noong mga nakaraang gabi. Ang mga medyas na yon ay para sana sa pangarap nilang anghel, ang bungang matagal na nilang ipinagdarasal at ginagastusan sa pamamagitan ng masakit na proseso ng in vitro fertilization. Sa ilalim ng kanyang manipis na blusa, nakatago ang tiyan niyang puno ng mga pasa at maliliit na sugat mula sa walang katapusang turok ng karayom. Ang mga pasang yon ay buong tapang niyang tinitiis sa araw-araw alang-alang sa pamilyang akala niya ay sabik ding buuin ni Mark. Ngunit ang katotohanan ay pilit lamang pala siyang kumakapit sa isang ilusyon. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil sa tindi ng pagkabigla. Sa halip, isang matinding panlalamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang gulugod, na tila ninanakaw ang natitirang init ng kanyang kaluluwa. Ang paghinga niya ay naging mabigat, mababaw, at may kasamang panginginig na pinipigilan niyang makawala sa kanyang lalamunan. Gumuho ang buong mundo niya sa mismong kinatatayuan niya, ngunit pinili niyang manatiling walang tinig. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay na nanlalamig. Naikuyom ang kanyang mga palad nang napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling laman. Nag-iwan ito ng manhid na kirot na pilit tumatapat sa tindi ng pagkawasak ng kanyang puso. Maingat niyang itinago ang maliliit na medyas sa kailaliman ng bulsa ng kanyang palda. Tahimik na inililibing ang isang inosenteng pangarap kasama ng kanyang nadurog na tiwala. Lumayo siya sa pintuang yon na parang isang ligaw na estranghero sa sarili niyang tahanan. Naglakad siya patungo sa kusina upang humagilap ng kahit anong makakapitan ang kanyang nanghihinang mga binti. Kinuha niya ang kanyang telepono upang gawin ang dapat sana ay matagal na niyang ginawa. Ang maglipat ng pondo para sa naipong bayarin sa ospital ng kanyang amang matagal nang nakaratay. Ngunit nang bumukas ang screen ng kanyang bank application at magpakita ang mga detalye ng kanyang account, isang panibagong dagok ang walang awang sumampal sa kanyang diwa. Ang pondong maraming taon niyang pinaghirapan mula sa pagpapalago ng kanyang spa, ang kaisa-isang isinalba niya para madugtungan ang buhay ng kanyang ama, ay tuluyan ng naubos. Ang mga numero sa screen ay nagpapakita ng halos walang natirang balanse. Ang listahan ng mga transaksyon ay malinaw na itinuro ang sunod-sunod na paglipat ng malalaking halaga sa isang hindi pamilyar na account na nakapangalan sa isang VC Medical. Isang mabigat na tanong ang nag-umpisang bumagabag sa kanyang naguguluhang isip kung sino ang nasa likod ng misteryosong pangalang ito at kung bakit napunta roon ang dugo at pawis niya nang wala siyang kaalam-alam. Bago pa man niya lubusang maintindihan ang lalim ng pagtataksil na kanyang natuklasan, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Ang hangin ay dinala ang pamilyar at mamahaling amoy ng pabango ng kanyang asawa. Pumasok si Mark sa kusina na may maaliwalas at kalmadong mukha. Natila ba ang pait at bagsik ng kanyang mga salita kanina ay hindi kailanman lumabas sa kanyang mga labi. Lumapit ito at pormal na humalik sa kanyang pisngi. Isang gawin na dati ay nagbibigay sa kanya ng kilig at katiyakan, ngunit ngayon
ay nag-iiwan na lamang ng matinding pandidiri sa kanyang balat. Nagtanong si Mark kung ano ang handa para sa hapunan nang walang anumang bahid ng pagkakasala sa kanyang boses. Lumingon si Kyla upang harapin ang lalaking 7 taon niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Ang lalaking sumira sa kanyang pagkatao sa loob lamang ng isang umaga. Dahan-dahang gumuhit ang isang nangiti sa mga labi ni Kyla. Isang nangiting perpekto ang porma, ngunit ganap na walang kaluluwa. Itinago niya sa likod ng nangiting iyon ang nag-aapoy na determinasyong balang araw ay pananagutin niya ang taong ito sa bawat sentimo at bawat patak ng luhang ninakaw sa kanya. Nang sandaling talikuran siya ni Mark upang kumuha ng malamig na tubig sa refrigerator, muling umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Isang mensahe ang lumitaw mula sa pamunuan ng ospital. Isang malamig at formal na paunawa na kailangan ng ilabas ang kanyang ama kinabukasan kung hindi mababayaran ang lahat ng naipong utang. Tinitigan ni Kyla ang mga salita habang ang mundo sa paligid niya ay patuloy na umiikot nang walang pakialam sa kanyang paghihirap. Nananatiling nakabitin sa hangin ang matinding tanong kung paano niya ililigtas ang buhay ng kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Ngayong tila, kinuha na sa kanya ang lahat ng kakayahan upang lumaban. Ang bawat hakbang ni Kyla sa makintab na marmol na sahig ng mansyon ng mga Mendoza ay tila isang mabigat na pasanin na dumidiin sa kanyang pagkatao. Ang katahimikan sa loob ng malawak na kabahayan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip ay tila isang mapanira at malamig na kumot na bumabalot sa kanyang pagod na katawan. Kagagaling lamang niya sa ospital, kung saan ang bawat minuto ng pakikipag-usap sa mga doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang ama ay naging isang pakikipagbuno sa kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, sinalubong na siya ng isang tinig na kasing talas ng patalim at kasing lamig ng yelo. Kyla, bakit ngayon ka lang? Alam mo namang 7:00 ang hapunan at kanina pa naghihintay ang asawa mo. Hindi ba't malinaw ang sinabi ko sa iyo na kahit anong mangyari, ang tungkulin mo sa loob ng tahanang ito ang dapat mong unahin? Ang boses ni Doña Rosario ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng grand staircase habang marahan itong bumababa. Ang kanyang muka ay puno ng panghuhusga na tila ba ang pagdalaw ni Kyla sa nag-aagaw buhay na ama ay isang malaking kasalanan. Lumapit ang matandang babae at tiningnan si Kyla mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri sa gusot-gusot nitong pananamit. Ang pamilya Mendoza ay may imaheng dapat pangalagaan. Huwag mong hayaang ang pagiging emosyonal mo sa labas ay makasira sa kaayusan ng bahay na ito. Yumuko na lamang si Kyla. Pilit na nilulunok ang namumuong bara sa kanyang lalamunan. Pasensya na po, Mama. Marami lang pong inasikaso sa ospital para kay Papa. Wala siyang nakuhang pakikiramay, kundi isang mapait na pagsinghal mula sa kanyang biyenan. Sa gitna ng tensyong yun, lumabas si Mark mula sa kanyang silid-aklatan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala. Sa halip ay puno ito ng pagkayamot na tila siya pa ang naging biktima ng sitwasyon. Kyla, stop being so dramatic about the money. I told you, it was a strategic investment para sa ikabubuti nating dalawa. You don't understand the complexities of real estate business, so stop acting like I stole it. Mayabang na pahayag ni Mark habang isinusuokbit ang kanyang mamahaling coat. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng gaslighting. Pinalalabas na ang pagkawala ng milyon-milyong piso ay isang normal na hakbang lamang. Nang subukang magsalita ni Kyla tungkol sa bayarin sa ospital, mabilis siyang pinutol ni Mark. Huwag mo akong simulan sa mga kwento mo tungkol sa papa mo. I am busy, Kyla. Kung hindi ka ba naman kasi naging masyadong tutok sa negosyo mo at sa pamilya mo, siguro ay matagal na tayong may anak at hindi ako napipilitang maghanap ng ibang pagkakaabalahan. Nanigas si Kyla sa kanyang kinatatayuan nang talikuran siya ni Mark at maglakad patungo sa silid ng kanyang ina.
Dala ng isang hindi maipaliwanag na udyok, dahan-dahang sumunod si Kyla. Ang kanyang mga yapak ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa makapal na alpombra. Tumigil siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto at doon ay narinig niya ang katotohanang tuluyang pumatay sa natitirang bahagi ng kanyang puso. Hayaan mo na muna ang asawa mo, Mark. Hayaan mo siyang mapagod sa kakaisip. Ang mahalaga ay ang magiging apo ko. Ang malambing na boses ni Doña Rosario ay sadyang nakalaan lamang para sa kanyang anak. Huwag kang mag-alala sa babaeng iyon. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan niya sa pagdadala ng anak mo. Kaya kailangan mong ibigay lahat ng pangangailangan niya. Hindi baling may iba ka, basta't masiguro nating may magdadala ng pangalan ng mga Mendoza. Kesa naman manatili tayo sa isang asawang baog na wala nang dinala, kundi sakit ng ulo. Ang tawa ni Mark na sumunod doon ay parang isang nakakalasong usok na pumasok sa baga ni Kyla, na naging sanhi ng kanyang matinding pagkahilo. Dahan-dahang napaatras si Kyla patungo sa lababo ng kusina. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang tubig sa kanyang nanginginig na mga kamay, ang tanging ingay na naririnig niya sa gitna ng kanyang pagkawasak. Habang naguhugas siya ng mga pinggan na tila isang robot, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang wedding ring. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maputlang marka na iniwan ng singsing sa kanyang daliri. Isang permanenteng paalala ng 7 taong pagpapakasakit na nauwi lamang sa wala. Ang markang iyon ay tila isang sugat na hindi kailanman maghihilom hanggat nananatili siya sa ilalim ng bubong na ito. Nang matapos siya sa kusina, nakita niya ang coat ni Mark na nakasampay sa gilid ng sofa. Habang inililigpit niya ito, isang pamilyar na bango ang biglang humalik sa kanyang pangamoy. Isang matamis, mapang-akit at mamahaling pabango na hindi niya kailanman ginamit. Ngunit alam niyang nanggagaling sa mga piling produkto ng kanyang sariling spa. Ang bango ay sadyang nakakapit sa tela, na tila isang deklarasyon ng pag-aari ng ibang babae sa kanyang asawa. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig na pagtuklas na ang kaaway ay hindi lamang nasa labas, kundi matagal na palang nakapasok sa kanyang sariling teritoryo. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa kanya habang yakap ang coat na iyon. Iniisip kung hanggang saan pa ang kayang gawin ng mga taong itinuring niyang pamilya upang tuluyan siyang ubusin. Ang bawat kislap ng kristal sa ilalim ng marangyang chandelier ng mga Mendoza at ang marahang tunog ng mamahaling kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga paalala ng isang marupok na kapayapaan sa loob ng tahanang iyon. Nakaupo si Kyla sa dulo ng mahabang mesa, pinagmamasdan ng usok na nagmumula sa mainit na sabaw, habang sa kanyang harapan ay nakaupo ang babaeng unti-unting nagnanakaw ng kanyang buhay. Si Vanessa ay mukhang isang inosenteng anghel sa kanyang puting damit. Ang bawat galaw niya ay puno ng hinhin na sadyang nakakasilaw sa paningin. Ate Kyla, napakasarap po talaga nitong inihanda ninyong hapunan. No wonder Mark is so lucky to have you. Marunong na sa business, ang galing pa sa bahay. Ang tinig ni Vanessa ay puno ng tamis na tila pulot na may halong lason. Ang bawat pagtawag niya ng ate ay parang gasgas ng matatalas na kuko sa pisara ng pandinig ni Kyla. Isang pambabastos na nakabalot sa pekeng paggalang. Hindi sumagot si Kyla. Sa halip ay mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kutsara hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hindi nagtagal. Muling bumuka ang mga labi ni Vanessa upang magsabog ng kanyang kamandag. Alam mo, Mark, may nabasa akong artikulo kanina. Sabi doon, kaya pala iniiwan ng ilang asawa ay dahil masyado silang tutok sa kanilang mga career at pera. Nawawalan na sila ng oras para maging tunay na babae sa paningin ng kanilang mister. I mean, it is sad, right? You should always provide what your husband needs, physically and emotionally.
Don't you think so, ate? Ang mga mata ni Vanessa ay nanunuri, nanunuya sa kabila ng kanyang tila maamong anyo, habang si Doña Rosario naman ay tumatango-tango bilang pagsang-ayon sa bawat salitang binitawan ng dalaga. Tiningnan ni Mark si Vanessa ng may halong paghanga, isang tingin na matagal nang hindi nararamdaman ni Kyla sa kanyang sarili. You're right, Vanessa. Minsan kasi, ang ibang tao ay nakakalimot na sa kanilang limitasyon. Akala nila, kapag sila ang nagbibigay ng pera, sila na ang masusunod sa lahat ng bagay. Tugon ni Mark habang makahulugang sumusulyap sa kanyang asawa. Sa gitna ng usapan, biglang inilahad ni Vanessa ang kanyang munting kamay sa tapat ni Mark. Mark, baka pwedeng humingi ng maliit na cash advance sa sweldo ko as PR manager? Kailangan ko lang po talaga para sa gamot ni Mama. Medyo lumaki kasi ang hospital bill niya last week. Pasang... Nang walang pag-aalinlangan, dinukot ni Mark ang kanyang pitaka. Ang pitakang alam ni Kyla na naglalaman ng perang galing sa sarili niyang pinagpaguran at iniabot ang ilang makakapal na 1,000 piso sa baba. Take it, Vanessa. Huwag mo nang intindihin ang pagbabayad. Ang mahalaga ay ang kalusugan ng pamilya mo, sabi ni Mark, nang may lambing na tila ba nakalimutan niyang ang sariling biyenan ay kasalukuyan ding nakikipaglaban para sa buhay sa ospital. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kyla ang muling pagsalakay ng matinding hilo. Ang sikmura niya ay tila binaligtad at ang bawat sulok ng silid ay nag-umpisang umikot ng mabilis. Ang mga side effect ng mga hormone injections para sa IVF ay muling nagparamdam, ginagawang mabigat ang kanyang bawat paghinga at tila lumulubog ang kanyang mga paa sa ilalim ng mesa. Sinubukan niyang tumayo upang kumuha ng tubig, ngunit ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang balanse ay tuluyan nang nawala. Kasabay ng kanyang pag-atras, biglang napaungol si Vanessa at tila nawalan din ng balanse sa kanyang upuan. Ouch! Mark, my ankle! I think I twisted it. Mabilis pa sa kidlat na binitawan ni Mark ang kanyang kubyertos at halos tumalon upang alalayan ang babae. Vanessa, are you okay? Dahan-dahan lang. Mama, help me bring her to the sofa. Ang pag-aalala sa boses ni Mark ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Kyla. Habang ang kanyang asawa at biyenan ay abalang-abala sa pag-aasikaso sa natapilok na si Vanessa, naiwang mag-isa si Kyla na nakasandal sa pader, pilit na humahawak sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang bumagsak. Walang sino man sa kanila ang lumingon upang tingnan kung maayos ba ang kalagayan niya. Ang bawat hakbang ni na Mark at Doña Rosario palayo sa kanya ay tila pagtalikod na rin sa 7 taon ng kanilang pagsasama. Marahang naglakad si Kyla patungo sa kusina. Ang bawat yapak niya ay tila tumatama sa mga bubog ng kanyang nadurog na pangarap. Nang makarating siya sa gitna ng malamig na kusina, ang huling lakas na natitira sa kanyang katawan ay tuluyan ng pumanaw. Ang kanyang mga kamay ay bumitaw sa pagkakahawak sa lababo at ang kanyang diwa ay unti-unting nilamon ng kadiliman. Sa kanyang huling sulyap, bago mawalan ng malay, ang tanging nakita niya ay ang malungkot na refleksyon ng kanyang sarili sa sahig. Nag-iisa at walang sino mang sasalo sa kanyang pagbagsak. Ang bawat pagpikit at pagmulat ng mga mata ni Kyla ay tila isang pakikipagbuno sa nakakasilaw na liwanag ng puting kisame. Ang amoy ng gamot at malinis na linen ay agad na sumalubong sa kanyang nagbabalik na kamalayan na nagpapaalala sa kanya na wala na siya sa malamig na sahig ng kanilang kusina. Sa gitna ng kanyang kalituhan, naramdaman niya ang isang mainit at matatag na presensya sa kanyang tabi. Hindi ito ang asawa niyang si Mark na dapat sana ay naroon upang hagurin ang kanyang likod, kundi si Carlos, ang kanyang matagal ng kaibigan at tapat na abogado na ngayon, ay nakatingin sa kanya nang may lalim ng pag-aalala na tila ba siya ang mismong nasasaktan
sa bawat paghinga ni Kyla. Dahan-dahan lang, Kyla. You're safe now. Narito ka sa ospital. Ang boses ni Carlos ay parang isang mahinahong himig na nagpapatahimik sa bulyaw ng kanyang isipan. Umayos ng upo si Carlos at sa sandaling iyon ay hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang bahagyang pagkakahawi ng kumot ni Kyla na naglantad sa mga nangingitim at nagpapaltos na pasa sa kanyang tiyan mula sa walang katapusang turok ng EVF. Ang matatalas na mata ng abogado ay sandaling napapikit, isang senyales ng matinding puot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang profesional na anyo. I found you in the kitchen, Kyla. Mark and his mother were too busy attending to Vanessa's twisted ankle para mapansin na ikaw ang tunay na nangangailangan ng tulong. Sing maayo po. Ang bawat salita ni Carlos ay tila isang malamig na tubig na gumising sa nanunuyot na puso ni Kyla. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumigay. Dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga pisngi hanggang sa mabasa ang puting unan. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Kyla na makita ng ibang tao ang kanyang pagkadurog. Ang bawat hikbi niya ay punong-puno ng pait. Isang pagsisisi sa bawat sakripisyong ibinigay niya para sa mga taong ang tingin lamang sa kanya ay isang kasangkapan. Hindi siya niyakap ni Carlos sa paraang maglalampas sa hangganan ng paggalang, ngunit marahan itong hinawakan ng kanyang nanginginig na kamay, isang mahigpit at tapat na pagkapit na tila nagsasabing hindi niya hahayaang malunod si Kyla sa gitna ng unos. I'm sorry you have to go through this alone, Kyla. Pero simula ngayon, hindi na mangyayari iyon. Bulong ni Carlos habang maingat na inaabot ang isang baso ng maligamgam na tubig. Tiniyak niya ang bawat detalye, ang tamang temperatura ng inumin dahil alam niyang bawal ang malamig para sa mga sumasailalim sa proseso ng IVF. Ang munting pag-aalagaang ito na nanggagaling sa isang kaibigan ay masigit pa sa anumang atensyong natanggap ni Kyla mula sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kanyang pagluha, naibuhos ni Kyla ang lahat, ang tungkol sa nawawalang pondo para sa kanyang ama, ang narinig niyang pag-uusap ni Mark at Doña Rosario, at ang tila lason na presensya ni Vanessa sa loob ng kanilang mansyon. Habang nakikinig, ang mga panga ni Carlos ay tila naging bato sa tindi ng tensyon. Tumayo siya sandali at binuksan ang kanyang laptop na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Kyla, I did some initial checking habang hinihintay kitang magising. May kailangan kang makita. Ang bawat pagtipa ni Carlos sa keyboard ay tila isang mabigat na hakbang, patungo sa isang madilim na katotohanan. Iniharap niya ang screen kay Kyla na nagpapakita ng isang opisyal na dokumento mula sa Registry of Deeds. Ang lupang binili ni Kyla gamit ang kanyang sariling ipon, ang lupang pangarap niyang pagtayuan ng kanilang sariling bahay balang araw, ay hindi na nakapangalan sa kanya o sa kanilang mag-asawa. Ang bawat letra sa dokumentong iyon ay tila naging malalaking dagok sa paningin ni Kyla. Sa ilalim ng seksyon ng bagong may-ari, ang nakasulat ay hindi ang pangalan ni Mark, kundi ang pangalan ni Vanessa Cruz bilang kaisa-isang nagmamay-ari sa pamamagitan ng isang deed of donation na pirmado ng kanyang asawa. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pinaghirapan, at ang kanyang huling pag-asa para sa isang tahimik na buhay ay kinuha sa kanya ng walang kasing tindi ng kawalang hiyaan. Tinitigan ni Kyla ang dokumento habang ang kanyang paningin ay muling nag-uumpisang lumabo. Iniisip kung hanggang saan pa ang kayang nakawin sa kanya ng mga taong itinuring niyang mundo at kung mayroon pa bang matitira sa kanya pagkatapos ng lahat ng ito. Ang bawat kislap ng pulang lipstick sa kanyang mga labi ay nagsisilbing baluti ni Kyla para sa araw na ito. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Pinagmamasdan ng isang babaeng tila hindi na niya kilala. Isang babaeng marunong nang magkubli ng pait sa likod ng isang matatamis na ngiti. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod mula sa mga gabing walang tulog, ay nagpapakita na ngayon ng isang uri ng ningning
na hindi nanggagaling sa kagalakan, kundi sa isang malamig at matigas na determinasyon. Sa pagpasok niya sa kanyang sariling spa, ang amoy ng lavender at ang mahinahong musika na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging mga saksi na lamang sa kanyang pakikidigma. Sinalubong siya ni Vanessa na may daladalang kape at isang mapagkunwaring alalahanin. Ate Kyla, R ka na ba talaga? I was so worried about you. Nung nahimatay ka, you should have stayed at home and rested. Ang sabi ng dalaga, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng tinitingnan kung may bakas pa ba ng kahinaan kay Kyla. Nginitian siya ni Kyla, isang ngiting kasing itim ng kape, ngunit kasing kintab ng mamahaling kristal. I'm perfectly fine, Vanessa. In fact, I feel more energized today. At dahil gusto kong matuto ka talaga sa pasikot-sikot ng business na ito, I have a special task for you. Kailangan mong gawin ang full inventory sa storage room sa baba. Check every single bottle manually. Gusto kong masiguro na walang nawawala. Ang gulat sa mga mata ni Vanessa ay hindi nakaligtas kay Kyla. Ang storage room ay mainit, maalikabok, at malayo sa marangyang opisina na gusto nitong okupahan. Ngunit bago pa man makapagreklamo ang dalaga, tinalikuran na siya ni Kyla upang harapin ang kanyang mga kliyente. Iniwan si Vanessa na walang nagawa kundi ang sumunod. Subalit ang maliit na tagumpay na yon ay panandalian lamang. Pagdating ng hapon, ang presensya ni Mark ay muling naghahatid ng tensyon sa loob ng spa. Hindi ito dumating upang kumustahin ang asawa, kundi upang ipagtanggol ang kanyang kinakasama. Kyla, what is wrong with you? Bakit mo pinapahirapan si Vanessa sa baba? She is here as a manager, not a warehouse helper? Ang bulyaw ni Mark sa loob ng kanyang opisina. Ang bawat salita niya ay tila mga hampas ng latigo na pilit na binabasag ang pagtitimpi ni Kyla. You're just being insecure and paranoid, Kyla. Vanessa is like family to us. Bakit kailangang maging ganito kapeti ang ugali mo? Siguro kaya ka nahihimatay ay dahil kinakain ka na ng selos mo. Ang gaslighting ni Mark ay tila isang nakakalason na usok na pilit na bumabalot sa kaisipan ni Kyla. Pinalalabas na siya ang may problema na siya ang nawawala sa katinuan. Sa halip na sumagot ng may galit, isang hindi inaasahang kilos ang ginawa ni Kyla. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mark, hinawakan ang braso nito, at tumingin nang diretso sa mga mata ng asawa nang may bahid ng pagsisisi. I'm sorry, Mark. You're right. Siguro nga ay masyadong mabigat lang ang pinagdadaanan ko sa IVF at sa kalagayan ni Papa, kaya nagiging ganito ako. I just want everything to be perfect. Babawi ako. Promise. I will try to be better for you and for our family. Ang paglunok ni Kyla sa kanyang sariling pride ay tila isang mapait na tableta. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito upang hindi makahalata ang asawa sa kanyang tunay na plano. Ang pagkunwari niyang pagsuko ay nagbigay kay Mark ng huwad na pakiramdam ng kapangyarihan at tagumpay. Nang sumapit ang gabi at ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan, nagsimula ang tunay na misyon ni Kyla. Habang ang mahimbing na paghinga ni Mark ay nagpapahiwatig ng malalim nitong pagtulog, dahan-dahang bumangon si Kyla. Ang bawat galaw niya ay tila isang anino na hindi lumilikha ng anumang tunog sa sahig. Kinuha niya ang briefcase ni Mark na palaging nakatabi sa gilid ng kama. Ang bawat pagbukas ng mga zipper at paglipat ng mga papel ay ginagawa niya ng may matinding ingat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang telepono, binuksan niya ang isang portable scanner na ibinigay ni Carlos. Ang makina ay naglalabas ng isang manipis at malamig na liwanag habang itinatala ang bawat pahina ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ni Mark. Isang resibo ang kukumuha ng kanyang atensyon. Isang napakamahal na kwintas na diamante na binili ni Mark noong nakaraang buwan
Isang regalong kailanman ay hindi nakarating sa kanya. Habang tinititigan ang halaga ng alahas, muling naramdaman ni Kyla ang tindi ng pagnanakaw sa kanyang dangal at yaman. Sa kailaliman ng briefcase, may isang dokumentong nakatupi ng maigi na tila sadyang itinago. Nang buksan ito ni Kyla, ang kanyang hininga ay tila napatid. Ito ay isang paunang draft ng isang kasunduan na ipinahahanda ni Doña Rosario. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga hatol ng kamatayan para sa kanyang kinabukasan. Ang dokumento ay naglalayong pilitin si Kyla na ilipat ang 50% ng shares ng kanyang spa sa pangalan ni Mark. Sa ilalim ng katwirang ito ay para sa ikabubuti ng pamilya. Tinitigan ni Kyla ang pluma na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Iniisip kung hanggang kailan niya kayang panatilihin ang kanyang maskara habang ang mga taong mahal niya ay unti-unti nang hinahanda ang tali na bibigti sa kanyang kalayaan. Ang marahang pagtama ng dulo ng ballpen sa makinis na kahoy ng lamesa ay tila isang babala sa gitna ng mabigat na katahimikan sa loob ng sala ng mga Mendoza. Nakaupo si Doña Rosario sa kanyang marangyang silya. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad na tila isang reyna na naghihintay ng pagsuko mula sa kanyang nasasakupan. Sa harap ni Kyla ay nakalatag ang dokumentong binuo ng kasakiman, ang kasunduan na magbibigay kay Mark ng kalahati ng kanyang pinaghirapang negosyo. Ang bawat salitang nakalimbag sa papel ay tila mga anay na unti-unting umuubos sa pundasyon ng kanyang kalayaan. Kyla, Hija, huwag mo na itong patagalin pa para ito sa seguridad ng pamilya. Kung mangyayari ang hindi inaasahan, kailangang may kontrol si Mark sa mga ari-arian ninyo. Isipin mo na lang ito bilang pagpapatunay ng iyong katapatan bilang asawa. Huwag mong hayaang isipin ng mga tao na wala kang kwentang asawa dahil lamang sa ayaw mong makibahagi sa iyong katuwang sa buhay. Ang boses ni Doña Rosario ay puno ng mapanirang tamis. Isang uri ng panggigipit na nakabalot sa pangalang pagmamahal sa pamilya. Ramdam ni Kyla ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nanginginig habang palihim niyang itinitipa ang isang mensahe sa kanyang telepono para kay Carlos. Hindi nagtagal, ang tunay na kaligtasan ni Kyla ay dumating sa anyo ng isang lalaking may tindig na kasing tatag ng Nara. Ang pagpasok ni Carlos sa silid ay naghatid ng isang kakaibang enerhiya, isang uri ng proteksyon na matagal nang hindi nararamdaman ni Kyla sa loob ng mansyong yon. Nakasuot ito ng isang maayos na suit. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino na tila kayang basahin ang bawat maitim na balak ng mga Mendoza. Bago pa man makapagsalita si Mark o si Doña Rosario, lumapit si Carlos kay Kyla. Sa isang napakapino at banayad na kilos, iniayos ni Carlos ang isang naliligaw na hibla ng buhok ni Kyla na humaharang sa kanyang mukha. Ang dampi ng kanyang mga daliri at ang mapayapang tingin na ipinukol niya kay Kyla ay tila isang tahimik na bulong na nagsasabing, "Nandito na ako, hindi kita pababayaan." Isang panandali ang init ang gumapang sa puso ni Kyla. Isang pakiramdam ng pagiging mahalaga na matagal nang ipinagkait sa kanya ng kanyang asawa. Magandang hapon, Doña Rosario, Mark. Narito ako bilang legal counsel ni Mrs. Kyla Mendoza. Ang boses ni Carlos ay kalmado, ngunit may kasamang bigat na hindi matatanggihan. Binasa niya ang dokumento nang mabilis ngunit masinsinan. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nagsalubong. Sa pamamagitan ng kanyang matalinong pananalita, pinaliwanagan niya ang mga Mendoza tungkol sa mga legal na implikasyon ng kanilang hinihingi, na tila ba tinuturuan niya ang mga bata tungkol sa mga batas na hindi nila kayang baliin. Walang problema sa pagpirma, basta't idaragdag natin ang mga linyang ito. Gamit ang kanyang sariling pluma, nagdagdag si Carlos ng isang espesyal na clause, isang poison pill na magpapawalang bisa sa lahat ng karapatan ni Mark kung mapatutunayan ang anumang anyo ng pagtataksil
o ilegal na gawain. Dahil sa labis na kasakiman at kagustuhang makuha ang pera, hindi na binasa ng maigi ni na Mark ang idinagdag na bahagi at agad na pumirma ng may malalapad ng ngiti. Isang lihim na sulyapan ang namagitan kina Kyla at Carlos. Nang matapos ang pirmahan sa loob ng elevator, ang munting nangiti sa mga labi ni Carlos ay nagbigay kay Kyla ng lakas na hindi niya inakalang mayroon pa siya. Ngunit ang ginhawang iyon ay agad na napalitan ng panibagong pagdududa nang makita niyang nagmamadaling lumabas si Mark ng mansyon, bitbit ang kanyang briefcase at tila may mahalagang pupuntahan. Hindi nagatubili si Kyla. Sumunod siya ng palihim. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ang kanyang pagsunod ay humantong sa isang lugar na hindi niya inaasahan, isang malaki at pribadong ospital. Nang makita niyang pumasok si Mark sa gusali, dahan-dahang sumunod si Kyla hanggang sa makarating siya sa tapat ng maternity ward. Doon, sa likod ng isang malaking salamin, nakikita niya ang kanyang asa. Hindi ito mukhang pagod o problemado. Sa halip, si Mark ay punong-puno ng kagalakan habang inaalalayan si Vanessa na nakaupo sa isang wheelchair. Ang bawat paghaplos ni Mark sa balikat ng babae at ang pagturo nila sa mga sanggol sa loob ng nursery ay tila isang malakas na dagundong na nagpaguho sa huling bahagi ng mundo ni Kyla. Nakatayo siya sa dilim ng pasilyo, pinagmamasdan ang pamilyang binuo ng kanyang asawa gamit ang kanyang sariling pera, habang ang boses ng isang nurse na tumatawag sa pangalan ni Vanessa ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nag-iiwan ng isang sugat na tila hinding-hindi na maghihilom. Ang bawat hininga ni Kyla sa loob ng tahimik na pasilyo ng ospital ay tila isang pakikipaglaban sa hangin na naging kasing bigat ng tingga. Mula sa kanyang pinagtataguan, sa likod ng isang malaking haligi, pinagmamasdan niya ang isang eksenang kailanman ay hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang realidad. Sa loob ng silid, nakita niya si Mark na masuyong hinahaplos ang buhok ni Vanessa habang ang huli ay nakasandal sa mga unan. Ang mukha nito ay nagliliwanag sa kagalakan. Ngunit ang mas matinding dagok ay nang pumasok si Doña Rosario sa silid, bitbit ang isang basket ng mga sariwang prutas at isang balabal na yari sa mamahaling tela. Hayan, isuot mo ito, Vanessa. Kailangan mong mag-ingat para sa magiging apo ko. Ikaw ang tunay na ina ng tahanang ito, ang babaeng magpapatuloy sa aming lahi. Ang boses ng matandang babae ay puno ng pagmamalaki at lambing na kailanman ay hindi narinig ni Kyla sa loob ng 7 taon. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan ay tila mga patak ng asidong tumutunaw sa huling piraso ng dignidad na pinanghahawakan ni Kyla. Napaatras siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang paningin ay muling naging malabo dahil sa mga luhang pilit niyang ikinukubli. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling hanggang sa marating niya ang labas ng ospital kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanyang nag-iisang figura. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, muling lumitaw ang liwanag sa anyo ni Carlos. Hindi nagatubili ang abogado na samahan siya sa isang paglalakbay na magbubukas sa mga lihim na pilit itinatago ni Vanessa. Nagtungo sila sa isang lumang apartment sa isang masikip at maingay na bahagi ng lungsod, isang lugar na malayo sa karangyaan ng mga Mendoza. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang basura at amoy ng kanal, natuklasan nila ang isang katotohanang babago sa takbo ng laban. Sa pakikipag-usap sa mga kapitbahay, nalaman nilang si Vanessa ay may kinakasamang lalaki bago pa man ito pumasok sa buhay ng mga Mendoza, isang lalaking kilala sa pagiging sugarol at katatapos lamang makalaya mula sa kulungan. Ang bawat impormasyong nakukuha ni Carlos ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo, nagpapakita ng isang madilim at maputik na nakaraan na sadyang ibinaon ni Vanessa sa limot.
Matapos ang nakakapagod na investigasyon, dinala ni Carlos si Kyla sa isang maliit at tahimik na parke. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, bumili si Carlos ng ilang stick ng isaw mula sa isang malapit na tindero. Kain ka muna, Kyla. Alam kong hindi ito ang nakasanayan mo sa mansyon, pero minsan, ang mga simpleng bagay ang tunay na nagbibigay ng ginhawa, ang sabi ni Carlos nang may mahinhin ng ngiti. Habang nakaupo sila sa isang lumang bangko, naramdaman ni Kyla ang isang uri ng kaligayahan na matagal na niyang kinalimutan. Isang kaligayahang hindi nakabatay sa pera o titulo, kundi sa tunay na pagkalinga. Ang marahang pagdampi ng hangin sa kanilang mga balat at ang tahimik na presensya ni Carlos sa kanyang tabi ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Isang panandaliang sulyap ang ipinukol ni Carlos sa kanya, isang tingin na puno ng paghanga sa kanyang katatagan, na naghatid ng isang munting kilig sa kanyang puso sa gitna ng lahat ng pait. Subalit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naputol nang ilabas ni Carlos ang isang kulay kayumangging envelope mula sa kanyang bag. Kyla, lumabas na ang resulta ng DNA test na ipinagawa ko gamit ang buhok ni Vanessa at ang medical record na nakuha natin sa ospital. Ang boses ni Carlos ay naging seryoso at malamig. Dahan-dahang kinuha ni Kyla ang papel mula sa loob ng envelope. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, na tila isang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Habang binabasa niya ang mga teknikal na salita at ang huling konklusyon sa ilalim ng pahina, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila napatigil sa lalamunan. Ang bawat letra sa dokumentong yun ay tila sumisigaw ng isang katotohanang wawasak sa huling alas na pinanghahawakan ni Mark at ng kanyang ina. Ang sanggol na dinadala ni Vanessa, ang sanggol na itinuturing nilang tagapagligtas ng kanilang lahi, ay walang anumang kaugnayan sa dugo ng mga Mendoza. Ang katotohanan ito ay tila isang matalim na espada na ngayon ay nasa kamay na ni Kyla, handang tumapos sa kasinungalingang bumulag sa lahat. Habang ang tanong kung sino ang tunay na ama ng bata ay nananatiling isang madilim na misteryong naghihintay na mabunyag. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mark ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa pagkatao ni Kyla. Nilulunod siya sa isang karagatan ng pait at panunumbat. Nakatayo sila sa gitna ng kanilang malawak na sala, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatawid. Tinanong ni Kyla ang tungkol sa milyon-milyong pondo na nawawala sa kumpanya. Ang perang dapat sana ay pambayad sa nag-aagaw buhay niyang ama. Ngunit ang nakuha niya ay hindi paliwanag, kundi isang malupit na pag-atake sa kanyang pinakamalaking kahinaan. Huwag mo akong tanungin tungkol sa pera, Kyla. You have no right to demand anything from me. Ang bulyaw ni Mark. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Ang perang iyon ay maliit na kabayaran lamang para sa lahat ng pasakit na ibinibigay mo sa akin. Isang asawang walang ibang alam kundi magtrabaho. Isang asawang hindi man lang ako mabigyan ng kahit isang anak. Baog ka, Kyla. You are a failure as a woman. Kaya huwag kang magtaka kung bakit mas gusto kong gumastos para sa ibang tao. Dahil doon ay nararamdaman kong lalaki ako, hindi katulad dito na parang isa lamang akong palamuti sa buhay mo. Ang bawat kataga ni Mark ay tila isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Kyla. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natiling tahimik si Kyla. Ang sakit na matagal niyang kinimkim ay naging isang malamig at matigas na tapang. Palamuti? Mark, ikaw ang palamuti. Sino ang nagligtas sa kumpanya ninyo noong malulugi na kayo? Sino ang nagtatrabaho gabi-gabi habang ikaw ay nagsasaya sa pera ko? Ang pagiging baog ko ay hindi mo dapat isumbat sa akin. Dahil ginawa ko ang lahat, tiniis ko ang bawat turok ng karayom sa tiyan ko para lang mapagbigyan ang hiling mo. Pero ang totoo, ikaw ang may kakulangan, Mark.
kulang ka sa utang na loob at kulang ka sa pagkatao. Dahil sa matinding dagok sa kanyang ego at sa hindi matanggap na katotohanan, nawalan ng kontrol si Mark. Sa isang iglap, naramdaman ni Kyla ang marahas na pagtulak ng mga kamay ni Mark sa kanyang mga balikat. Nawalan siya ng balanse at ang kanyang katawan ay bumagsak ng pasandal kung saan ang kanyang balikat ay tumama ng malakas sa matulis na gilid ng mesang nara. Isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang buong braso at ang kanyang paningin ay sandaling nagdilim. Habang nakahandusay siya sa sahig, sa halip na tulungan, ay tiningnan lamang siya ni Mark ng may pandidiri. Kasalanan mo ito, Kyla. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin yan. Huwag mo akong sisihin kung nasaktan ka, dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit naging ganito ang pagsasama natin. Nang makaalis si Mark at maiwan si Kyla na nag-iisa sa sahig, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang natatanging uri ng galit na ngayon ay nag-uumpisang magliyab sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang kanyang balikat na ngayon ay nag-uumpisa ng mamaga at magkaroon ng kulay ube na pasa, isang pisikal na marka ng katapusan ng kanyang pagiging martir. Iniipon niya ang bawat patak ng kanyang dignidad. Ginagawa itong lakas para sa kanyang huling hakbang patungo sa kalayaan. Makalipas ang ilang oras, nagkita sina Kyla at Carlos sa isang tahimik na silid sa loob ng opisina ng abogado. Nang mapansin ni Carlos ang bahagyang panginginig ng balikat ni Kyla at ang pasa na bahagyang sumisilip sa kanyang blusa, ang maamo at kalmadong mukha ng abogado ay agad na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Lumapit si Carlos ng dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay tila gustong humawak ngunit pinipigil ng paggalang. Tinitigan niya ang pasa ni Kyla nang may lalim ng puot para kay Mark at labis na pagkalinga para sa babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit at ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Tatapusin ko siya, Kyla. Hindi ko hahayaang saktan ka pa niya muli. Sisiguraduhin kong sa bawat sakit na idinulot niya sa iyo, doble ang babalik sa kanya. Ngayon na, Kyla. Ngayon na natin sisimulan ang kanyang pagbagsak. Ang pangako ni Carlos ay tila isang matatag na pader na sumalo sa lahat ng pagod ni Kyla. Nag-iiwan sa kanya ng isang mabigat na tanong, kung mayroon pa bang puwang ang pagpapatawad sa gitna ng ganito katinding sugat. Ang dahan-dahang paghaplos ni Kyla sa kamay ni Carlos ay tila isang mahinahong awit na nagpaamo sa nag-aapoy na galit ng abogado. Sa loob ng tahimik na opisina, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara, sa lamesa, tinitigan ni Kyla si Carlos ng may lalim ng pasasalamat. Hindi sa dahas, Carlos. Ayokong madumihan ang iyong mga kamay para sa isang taong tulad ni Mark. Mas gusto ko siyang makitang mawalan ng lahat ng bagay na itinuturing niyang mahalaga. Ang kanyang pera, ang kanyang titulo, at ang kanyang pangalan. Gusto ko siyang bumagsak sa paraang legal at pinakamasakit. Ang boses ni Kyla ay mahina, ngunit may kasamang bigat ng 1,000 pasya. Ang bawat salita niya ay tila isang pangako ng isang tahimik na digmaan kung saan ang katalinuhan ang magiging kaisa-isang sandata. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang madilim na sayaw ng mga dokumento at transaksyon. Sa tulong ni Carlos, unti-unting inilipat ni Kyla ang kanyang mga personal na yaman pabalik sa kanyang sariling pangalan, gamit ang mga butas sa kontratang hindi napansin ni na Mark dahil sa kanilang kasakiman. Ang bawat pirma ni Kyla sa mga lihim na kasunduan ay tila mga hakbang ng isang tahimik na sundalo na bumabawi sa kanyang teritoryo. Habang ginagawa ito, pinapanood ni Kyla mula sa malayo ang unti-unting pagguho ng kumpanya ng mga Mendoza. Ang walang humpay na paglustay ni Mark ng pera para sa mga luho ni Vanessa, ang mga mamahaling kondo, ang mga alahas, at ang mga biyaheng hindi naman nila kayang bayaran.
ay tila mga anay na kumakain sa pundasyon ng kanilang negosyo. Ang mga dating tapat na investor ay nag-uumpisa na ring magduda dahil sa mga proyektong hindi natatapos at mga pondong tila naglalaho na parang bula. Isang hapon, sa gitna ng kanyang pag-iisa sa kusina, gumawa si Kyla ng kanyang paboritong kape. Inihanda niya ito ng may matinding pag-iingat. Ang amoy ng barako ay bumalot sa buong silid. Ngunit nang matapos niya itong timplahin, hindi niya ito ininom. Pinanood niya lamang ang usok na unti-unting nawawala at ang kape na dahan-dahang lumalamig hanggang sa ito ay maging kasing pait ng kanyang mga alaala. Sa huli, walang pag-aalinlangan niyang itapon ang buong tasa ng kape sa lababo. Ang pagdaloy ng itim na likido patungo sa kanal ay nagsilbing simbolo ng kanyang pagtatapon sa 7 taon ng kanyang buhay na inilaan sa mga taong wala namang kwenta. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pagtanggap na hindi na niya kailanman ibabalik ang init sa isang relasyong matagal nang pumanaw. Subalit ang kanyang panandaliang katahimikan ay ginambala ng pagpasok ni Doña Rosario sa mansyon. Ang matandang babae ay mukhang mas matanda pa kaysa sa dati. Ang kanyang mukha ay puno ng stress at pagkabahala. Lumapit ito kay Kyla, hindi upang kumustahin ang balikat nitong may pasa, kundi upang muling humingi ng pabor na may kasamang panunumbat. Kyla, kailangan ng kumpanya ng karagdagang kapital. May mga bayarin kaming kailangang ayusin bago ang anibersaryo. I want you to get another loan from your spa's account. Bilisan mo, dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit ganito ang takbo ng negosyo natin ngayon. Masyado kang naging pabaya sa pagsuporta kay Mark. Ang utos ni Doña Rosario ay punong-puno ng kapal ng mukha na tila ba obligasyon pa ni Kyla na isalba ang mga taong nagnakaw sa kanya. Hindi sumagot si Kyla, pinanood niya lamang ang kanyang biyenan na umalis ng may taas noong pag-aasta. Ngunit sa likod ng kanyang pananahimik, may isang misteryong nag-uumpisang mabuo. Napansin ni Kyla ang mga imbitasyon na may gintong letra na nakapatong sa mesa. Mga imbitasyon para sa ika-40 anniversary ng kumpanya ng mga Mendoza. Ang paghahandang ginagawa ni na Mark at Doña Rosario para sa piging na ito ay tila labis-labis at may itinatagong layunin. Nang gabing iyon, habang sinusuri ni Kyla ang mga file sa laptop ni Mark, isang email ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang nilalaman nito ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso dahil sa matinding puot. Nalaman ni Kyla ang tunay na plano ni Mark. Sa gabi ng anibersaryo, sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, may inihandang sorpresa si Mark. Plano niyang ipahiya si Kyla sa publiko, gamitin ang kanyang pagkabigo bilang asawa upang humingi ng annulment at formal na ipakilala si Vanessa Cruz bilang kanyang bagong katuwang at tagapagmana ng pamilya Mendoza. Ang bawat salita sa plano ni Mark ay tila isang talim na nakatutok sa leeg ni Kyla. Nag-iiwan sa kanya ng isang mapait na tanong kung mayroon pa bang hangganan ang kasamaang kayang gawin ng taong minsan niyang pinangakuan ng habambuhay na katapatan. Ang mga anino sa loob ng mansyon ng mga Mendoza ay tila mas lalong humaba habang papalapit ang gabi ng anibersaryo. Tila ba maging ang kadiliman ay nakikihalo sa mga lihim na pilit itinatago sa bawat sulok ng bahay. Nakatayo si Kyla sa harap ng kanyang bukas na aparador, pinagmamasdan ang mga naggagandahang gown na simbolo ng kanyang tagumpay nang pumasok si Mark nang walang anumang pasabi. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng pagmamataas na tila ba kontrolado niya ang bawat tibok ng puso ng kanyang asawa. Kyla, I was thinking about your outfit for the anniversary. Ang boses ni Mark ay malamig at puno ng utos. I want you to wear something simple. Maybe that old gray dress you have. Ayoko nang masyadong flashy. We need to look humble and traditional sa harap ng mga investors. Alam mo naman, with all the financial issues ng kumpanya, hindi magandang tingnan na masyado kang magarbo. Ang katotohanan ay hindi ang imahe ng kumpanya ang inaalala ni Mark,
kundi ang kagustuhan niyang maging isang anino lamang si Kyla sa gabing iyon upang mas lalong magningning si Vanessa sa paningin ng lahat. Tinitigan siya ni Kyla. Ang kanyang mga mata ay walang mabanaag na emosyon, ngunit sa loob niya ay isang matinding pait ang muling namuo. Tumango siya ng dahan-dahan, isang pagsunod na alam niyang magsisilbing mitya ng kanyang huling pasabog. Habang abala ang pamilya Mendoza sa pag-imbita ng mga matataas na tao, palihim namang nakikipag-ugnayan sina Carlos at Kyla sa loob ng tahimik na opisina ng abogado. Ang hangin sa silid ay puno ng amoy ng lumang papel at mainit na kape, isang kapaligirang nagbibigay ng kakaibang ginhawa kay Kyla. Ang bawat pagtipa ni Carlos sa kanyang keyboard at ang pagbukas ng mga digital files sa screen ay tila mga hakbang ng isang maestro na naghahanda para sa kanyang huling obra. Doon ay nakasalansan ng lahat. Ang mga voice recordings ng pagtataksil, ang mga bank statements na nagpapatunay ng pagnanakaw, at ang pinakaimportanteng papel, ang resulta ng DNA test. Napansin ni Carlos ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Kyla at ang pamumutla ng kanyang mukha dahil sa lamig ng aircon at sa bigat ng kanilang pinaplano. Nang walang anumang salita, tumayo si Carlos at kinuha ang kanyang suot na coat. Maingat niya itong ipinatong sa mga balikat ni Kyla. Ang init ng tela at ang banayad na amoy ng pabango ni Carlos ay tila isang yakap na nagpatahimik sa bagyo sa loob ng dibdib ni Kyla. Tumingin si Carlos ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tingin na puno ng paghanga at isang uri ng pag-aalaga na hindi humihingi ng anumang kapalit. Giniginaw ka ba? Malapit na tayo, Kyla. Konting tiis na lang at magiging malaya ka na. Ang mahinang bulong ni Carlos ay nagdala ng isang munting kilig at katiyakan sa puso ni Kyla. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan na posible pa palang maramdaman ng isang pusong sugatan. Nang makauwi si Kyla sa mansyon, dinala niya ang init ng coat ni Carlos sa kanyang isipan, ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na winasak ng isang presensyang hindi niya inaasahan. Pagpasok niya sa kanyang sariling silid upang mag-ayos, nakita niya si Vanessa na nakatayo sa harap ng kanyang salamin. Ang babae ay tila isang magnanakaw na walang anumang takot. Suot ang isang napakagandang kwintas na diamante. Ang kwintas na pamana pa ng pumanaw na ina ni Kyla, ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanya bilang alaala ng tunay na pagmamahal. Ate Kyla, look! Bagay ba sa akin? Ang nakakangiting tanong ni Vanessa habang hinahaplos ang mga hiya sa kanyang leeg. Hiniram ko lang ito kay Mark. Sabi niya, since special guest ako sa anniversary, kailangan kong magmukhang elegante. Don't worry, isasauli ko rin naman after the event. Masyado kasing luma ang style para sa'yo, ate, pero sa akin, mukhang bago, di ba? Ang bawat salita ni Vanessa ay tila mga patak ng asido na tumatagos sa balat ni Kyla. Ang paglapastangan sa alaala ng kanyang ina ay ang huling hangganan na nilabag ng mga taong ito. Tinitigan ni Kyla ang kislap ng diamante sa leeg ng babaeng nagnakaw na ng lahat sa kanya, habang ang kanyang puso ay tumitibok nang may kasamang matinding panginginig. Iniisip kung hanggang kailan pa niya kayang pigilan ang sarili bago tuluyang magliyabang galit na matagal na niyang ikinukubli. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng Grand Plaza Hotel ay nababalot ng kislap ng mga kristal at amoy ng mga mamahaling bulaklak na tila ba isang makapal na tabing na nagkukubli sa nabulok na katotohanan ng pamilya Mendoza. Ang tunay na yaman ng pamilyang ito ay matagal na palang sadyang inuubos ng kasakiman, ngunit sa gabing ito ng kanilang anibersaryo, ang lahat ay kailangang magmukhang perpekto. Ang mga matataas na tao sa lipunan at ang mga mamamahayag ay nagtitipon, bit-bit ang kanilang mga ngiting plastik habang naghihintay sa bawat galaw ng mga itinuturing na bida sa gabing iyon. Nasa gitna ng bulwagan si Doña Rosario. Ang kanyang anyo ay puno ng huwad na dangal habang suot ang kanyang kulay gintong terno. Bawat panauhing lumalapit ay binibiyayaan niya ng isang mapagkumbabang ngiti
Ipinagmamalaki ang katatagan ng kanilang pamilya at ang tagumpay ng kumpanya na sa likod ng mga saradong pinto ay nag-aagaw buhay na. Kailangan nating ipakita sa kanila na tayo ay matatag. Ang narinig na bulong ni Doña Rosario sa isang malapit na kaibigan habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng nagbabantay sa bawat anggulo ng mga kamera. Ang kanyang pagganap bilang isang huwarang matriarch ay napakahusay na tila ba hindi niya alam ang tindi ng kasalanang kanilang ginagawa laban sa babaeng nagbuwis ng sariling buhay para sa kanila. Sa kabilang panig ng bulwagan, si Vanessa ay tila isang reyna na naglalakad sa gitna ng mga bulong-bulungan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan, lalo na't suot niya ang ninakaw na diamanteng kwintas na kumikinang sa bawat tama ng liwanag. Ang mga panauhin ay nag-uumpisa ng magbulungan, tinatawag siyang Future Mrs. Mendoza at ang bagong lakas ng kumpanya. Hindi itinatago ni Vanessa ang kanyang kagalakan. Ang bawat sulyap niya sa mga tao ay puno ng pangungutya para kay Kyla na inaasahan nilang darating na mukhang tinalo at kawawa sa kanyang lumang damit. Ngunit ang lahat ay napatigil, tila ba ang oras ay dahan-dahang huminto nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang bawat mata ay nabaling sa isang figura na naglalakad ng may tindig na kasing tatag ng isang bundok. Hindi ito ang Kyla na inaasahan ni Mark. Isang babaeng nakasuot ng simpleng kulay gray na damit upang maging anino lamang sa dilim. Sa halip, si Kyla ay pumasok na suot ang isang napakagandang kulay, pulang gown na sumisimbolo sa apoy ng kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng dignidad. Ang pulang tela ay tila dumadaloy sa kanyang paligid, gaya ng dugong dumanak sa kanyang puso, na ngayon ay naging kuta ng kanyang tapang. Ang kanyang paningin ay diretso, walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Sa di kalayuan, nakatayo si Carlos, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Kyla nang may lalim ng paghanga at pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa babaeng kaisa-isang nakakuha ng kanyang respeto at higit pa roon. Isang panandaliang sulyapan ang namagitan sa kanila, isang munting pagtango mula kay Carlos na nagsisilbing tahimik na suporta sa gitna ng naglalakihang mga kaaway. Naramdaman ni Kyla ang munting kilig at lakas na nanggagaling sa presensya ng lalaking ito, ang kaisa-isang taong naniwala sa kanya noong ang lahat ay nakatalikod na. Ang mukha ni Mark ay agad na namutla nang makita ang kanyang asawa. Ang kanyang plano na gawing kawawa si Kyla sa harap ng publiko ay agad na nagkaroon ng malaking lamat. Lumapit si Mark kay Kyla, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pekeng na ngiti para sa mga bisita. I told you to wear the gray dress, right? What is this, Kyla? Are you trying to ruin the night? Ang mahinang asik ni Mark habang mahigpit na hinahawakan ang siko ng asawa. Ngunit hindi natinag si Kyla. Sa halip ay tinitigan niya si Mark nang may lamig na tila ba hindi na niya ito kilala. Sa gitna ng tensyong yon, ang musika sa ballroom ay dahan-dahang humina upang bigyang daan ang isang mahalagang bahagi ng gabi. Umakyat si Mark sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat ng isang madilim na desisyon. Kinuha niya ang mikropono at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kukuha ng atensyon ng bawat panauhin. Ngayong gabi, sa gitna ng ating selebrasyon, mayroon akong isang napakahalagang anunsyo na gagawin tungkol sa hinaharap ng aking pamilya at ng kumpanya Mendoza. Ang bawat salita ni Mark ay tila isang mitya na handa nang sumabog, nag-iiwan sa lahat ng matinding kaba kung ano ang susunod na katotohanang lalabas sa kanyang mga labi na maaring magpabago sa buhay ni Kyla magpakailanman. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Mark ay tila isang mabigat na ulap na lumalaganap sa buong bulwagan. Dahan-dahang bumabalot sa atensyon ng bawat panauhin. Habang nakatayo siya sa gitna ng entablado,
Ang liwanag ng spotlight ay nagbibigay ng isang huwad na ningning sa kanyang pagkatao. Pinalalabas siyang isang matapang na pinuno na handang gumawa ng mahihirap na desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Sinimulan ni Mark ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga pagsubok na pinagdaanan ng kumpanya at unti-unti ay isiningit niya ang mga katagang sadyang inihanda upang durugin ang dangal ni Kyla sa harap ng publiko. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa inspirasyong nagtutulak sa atin sa araw-araw. At sa loob ng maraming taon, inakala ko na sapat na ang pagsisikap upang mapanatili ang isang pamilya. Ngunit may mga pagkakataon na ang isang tao ay kailangang tanggapin ang katotohanan na ang ilang relasyon ay wala ng patutunguhan, lalo na kung ang pundasyon nito ay puno na ng pagkukulang at kawalan ng pag-unawa. Ang boses ni Mark ay puno ng malungkot na himig, isang mahusay na pag-arte na tila ba siya ang biktima sa kanilang pagsasama. Ang bawat sulyap niya kay Vanessa sa ibaba ng entablado ay nagbibigay ng senyales na malapit na niyang bitawan ang huling pasabog. Ngunit, bago pa man mabanggit ni Mark ang pangalan ng kanyang bagong inspirasyon, isang mapayapa ngunit matatag na presensya ang dahan-dahang umakyat sa hagdan ng entablado. Ang bawat yapak ni Kyla ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa makapal na alpombra, ngunit ang kanyang mapulang gown ay tila isang naglalagablab na apoy na humahati sa dilim. Ang mga panauhin ay nagumpisang magbulungan, ang bawat mata ay nakatuon sa babaeng dapat sana ay nakayuko sa hiya ngunit ngayon ay naglalakad nang may taas noong dignidad. Nang makarating siya sa tabi ni Mark, ang gulat sa mga mata ng kanyang asawa ay hindi maikakaila, na tila ba nakakita ito ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. "Huwag kang magmadali, mahal ko, hindi pa tapos ang gabi?" Ang mahinahong tinig ni Kyla ay pumasok sa mikropono, sapat na upang marinig ng bawat tao sa loob ng ballroom. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiti na perpekto ang anyo ngunit nagdadala ng babala ng isang paparating na unos. Sa gitna ng pagkagulat ni Mark, lumapit si Kyla at sa isang napakapino at tila mapagmahal na kilos, inayos niya ang bahagyang nakangiwing kwelyo ng suit ni Mark. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa leeg ng asawa ay naghatid ng isang matinding panginginig kay Mark, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa lamig na nagmumula sa mga mata ni Kyla. "You look so handsome tonight, Mark. Sayang naman kung hindi natin ipapakita sa kanila ang lahat ng sakripisyo na ginawa mo para sa pamilyang ito." Ang bulong ni Kyla sa pandinig ni Mark ay tila isang matalim na pangako ng pagbagsak. Agad na inagaw ni Kyla ang mikropono mula sa kamay ni Mark nang hindi nawawala ang kanyang sopistikadong anyo. Hinarap niya ang mga panauhin. Ang bawat kislap ng kanyang mga mata ay sumasalamin sa tindi ng kanyang determinasyon. "Magandang gabi sa inyong lahat. Bilang asawa ni Mark, nais ko ring magbigay ng isang espesyal na tribute para sa anibersaryong ito. Isang pagpupugay sa katapatan at sa mga lihim na nagpapatakbo sa kumpanyang Mendoza sa likod ng mga saradong pinto." Di lumingon si Kyla kay Carlos na kasalukuyang nasa control room at sa isang munting senyas, ang malaking LED screen sa likod nila ay nagsimulang mag-iba ng kulay. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng tingga habang ang screen ay unti-unting nagliliwanag. Ang bawat hininga ni Mark ay tila napatid sa kanyang lalamunan nang makita niya ang unang larawang lumitaw sa screen. Hindi ito ang video ng kanilang kasal o ang mga tagumpay ng kumpanya na inaasahan ng lahat. Sa halip, ang malaking screen ay nagpapakita ng isang malinaw at opisyal na bank statement. Ang dokumento kung saan nakatala ang bawat sentimong ninakaw ni Mark mula sa account ni Kyla na nakalaan para sa operasyon ng kanyang ama. Ang bawat numero at ang bawat transaksyon ay tila mga sumisigaw na saksi sa isang krimen ng pagtataksil, nagiiwan sa buong bulwagan ng isang nakakabinging katanungan
kung ano pa ang susunod na katotohanang nakatakdang lumabas sa liwanag. Ang bawat hininga sa loob ng malawak na ballroom ay tila tumigil, naunahan ng isang nakakabinging katahimikan bago ito napalitan ng mga mahihinang bulong na kumalat sa bawat sulok ng silid. Ang mukha ni Mark ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang pilit niyang tinitingnan ang mga technician sa likod ng bulwagan. Umaasang mamamatay ang malaking screen na naglalantad ng kanyang kasamaan. Ngunit ang bawat pindot nila sa mga kagamitan ay walang silbi dahil si Carlos ay matagal na palang nakakandado sa sistema. Tinitiyak na ang katotohanan ay hindi na kailanman muling mababalot ng dilim. Patayin ninyo yan. Itigil ninyo ang kalokohang ito. Ang pasigaw na utos ni Mark na may kasamang panginginig ng boses. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang na hindi pinansin ng sinuman. Sa halip na mamatay, ang screen ay muling nag-iba ng anyo. Isang audio recording ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang boses ni Doña Rosario na kasing talas ng patalim. Naririnig ng lahat ang kanyang malamig na panunumbat kay Kyla. Tinatawag itong baog at walang kwenta, habang buong tamis niyang kinukonsinti ang pakikiapid ni Mark kay Vanessa dahil sa pagnanais ng isang apo. Ang mga deboto at piling kaibigan ni Doña Rosario na naroon ay hindi makapaniwala. Ang imahe ng isang banal at mapagmahal na matriarch ay dahan-dahang gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Napalitan ng isang anyo ng matinding pandidiri para sa matandang babaeng kinain na ng sariling kayabangan. Hindi pa doon nagtatapos ang pagbagsak ng mga Mendoza. Ang sumunod na lumitaw sa screen ay ang mga dokumento ng kumpanya, ang mga patunay ng pagnanakaw sa buwis, ang mga ilegal na transaksyon, at ang mga pondong nilustay ni Mark para sa mga luho ni Vanessa habang ang kumpanya ay naghihingalo. Ang mga investor na naroon ay tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagtataksil. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang bumaba si Kyla mula sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang pulang gown ay tila isang dagat ng apoy na naghahati sa mga panauhin hanggang sa makarating siya sa tapat ni Vanessa. Nakatayo si Vanessa na tila isang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang leeg. Ngunit hindi siya tinantanan ni Kyla. Lumapit si Kyla ng napakalapit. Sapat na upang maramdaman ni Vanessa ang init ng galit at ang lamig ng determinasyon ng asawa ni Mark. Sa isang napakapino, ngunit matatag na kilos, hinawakan ni Kyla ang gintong lock ng diamanteng kwintas na nasa leeg ni Vanessa. Ang alahas na ito ay pag-aari ng isang marangal na babae, ang aking ina. Hindi ito nararapat sa leeg ng isang tulad mo. Ang mahinahong boses ni Kyla ay puno ng awtoridad habang dahan-dahan niyang kinakalas ang kwintas. Nang tuluyan itong matanggal, tila ba nabawi na rin ni Kyla ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang ninakaw sa kanya. At huwag mong kakalimutan, Vanessa, pati ang bahay na tinutuluyan ninyo ay nakapangalan pa rin sa akin. Bukas na bukas din, asahan mo ang iyong pag-alis. Napaupo si Vanessa sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nag-uumpisang gumuhit sa kanyang makapal na make-up habang si Doña Rosario ay halos himatay na sa hiya sa tabi ng kanyang mga amiga. Ang bawat sulyap ng mga tao ay tila mga latigo na humahampas sa kanilang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkasira, isang huling dokumento ang lumitaw sa malaking LED screen. Ito ay hindi tungkol sa pera o sa mga ilegal na gawain ni Mark. Ito ay isang medical certificate na may kasamang malalaking letra ng resulta ng isang DNA test. Ang buong ballroom ay muling binalot ng isang nakakabinging katahimikan habang binabasa ng lahat ang huling katotohanan na hindi inasahan ng sinuman. Ang bawat hininga ay tila napatid habang hinihintay ang magiging reaksyon ni Mark sa lihim na matagal nang itinatago ni Vanessa sa ilalim ng kanyang sinapupunan.
Isang lihim na tuluyang magtatapos sa anumang natitirang pag-asa sa pamilya Mendoza. Sa gitna ng naglalakihang mga mata at bulong-bulungan ng mga panauhin, ang bawat salita sa DNA test na nakapaskil sa malaking screen ay tila mga hatol na hindi na mababawi. Ang kaisa-isang pag-asa ni Mark na magkaroon ng tagapagmana, ang dahilan kung bakit niya ipinagpalit ang 7 taong katapatan ni Kyla ay isa palang malaking kasinungalingan. Sa ilalim ng mga maliliwanag na ilaw, ang mukha ni Mark ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas tungo sa isang anyo ng matinding kahihiyan at puot. Akmang susugurin at sasampalin ni Mark si Kyla dahil sa sobrang galit, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad sa pisngi ng asawa, isang matatag at matipunong kamay ang humarang sa kanyang braso. Si Carlos ay humarang sa pagitan ni Mark at Kyla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal niyang pinigil. Huwag mong susubukang saktan siya muli, Mark. Tapos na ang panahon ng iyong pananakit. Ang boses ni Carlos ay kasing lamig ng bakal at kasing bigat ng isang babala. Kasunod nito, ang malaking pinto ng ballroom ay muling bumukas at pumasok ang ilang mga unipormadong pulis na tinawagan ni Carlos. Sa harap ng lahat ng mga investor at media, ang mga posas ay dahan-dahang idinikit sa mga kamay ni Mark. Hindi dahil sa kanyang pagtataksil, kundi dahil sa matitibay na ebidensya ng corporate fraud at embezzlement na inihanda ni Kyla. Ang bawat kislap ng mga kamera ay tila mga latigo na humahampas sa huling piraso ng dangal ni Mark habang siya ay inilalabas ng mga awtoridad sa bulwagan. Sa kabilang bahagi ng ballroom, ang pagguho ng pamilya Mendoza ay nagpatuloy. Si Doña Rosario, na dati ay tila isang reyna sa kanyang kinalalagyan, ay biglang nagbago ang anyo nang makita ang larawan ni Vanessa kasama ang tunay na ama ng bata, ang lalaking sugarol na galing sa probinsya. Sa tindi ng galit at pakiramdam na nalinlang, mabilis na lumapit ang matandang babae kay Vanessa at ibinigay dito ang isang malakas na sampal na nag-iwan ng pulang marka sa pisngi ng dalaga. Manloloko! Linta! Ginamit mo lang ang anak ko para sa pera namin! Ang sigaw ni Doña Rosario ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, ngunit wala ni isa sa kanyang mga amiga ang lumapit upang tulungan siya. Sa halip, ang mga ito ay tumalikod at naglakad palayo. Nandidiri sa nabulok na katotohanan ng pamilyang dati nilang kinaiinggitan. Ang mag-ina at ang kabit ay nag-uumpisang magsisihan at mag-away sa harap ng madla. Isang eksena ng pagkawasak na sadyang nakapanlulumo. Sa gitna ng kaguluhang ito, pinili ni Kyla na manahimik. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi isang malalim na pagkaawa sa mga taong naging bilanggo ng kanilang sariling kasakiman. Hindi na niya hinintay ang pagtatapos ng gabi. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila pag-iwan sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Pagdating niya sa lobby ng hotel, tumigil siya sandali at tiningnan ang kanyang mga paa na pagod na sa pagsusuot ng mataas na takong. Sa isang napakapino at simbolikong kilos, tinanggal ni Kyla ang kanyang mga sapatos. Hinayaan niyang madama ng kanyang mga talampakan ang lamig at katatagan ng sahig habang naglalakad siya ng nakapaa patungo sa labas. Ang bawat hakbang niya ng walang sapatos ay tila pagtanggal sa lahat ng mga mabibigat na obligasyon at pasakit na dinala niya bilang asawa ni Mark Mendoza. Nang makalabas siya ng hotel, ang langit ay balot na ng madidilim na ulap. Ang hangin ay naging malamig at hindi nagtagal, ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang humalik sa mainit na semento na lumilikha ng isang sariwang amoy ng lupa. Nakatayo si Kyla sa gilid ng kalsada, walang dalang payong at walang sinumang kasama. Ang ulan ay dahan-dahang bumabasa sa kanyang pulang gown, tila hinuhugasan ang bawat pait at bawat bakas ng sakit na kanyang naranasan. Tiningnan niya ang madilim na kalye habang ang ulan ay unti-unting lumalakas.
nag-iiwan sa kanya sa gitna ng isang bago at hindi tiyak na simula. Ang katahimikan ng gabi ay nababalot lamang ng tunog ng ulan habang naghihintay siya kung mayroon pa bang silungan na nakalaan para sa kanyang pusong nahanap na ang kapayapaan sa gitna ng pagkawasak. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula ng gabing tila gumuho ang langit at lupa para kay Kyla. Ngunit sa gabing ito, ang hanging humahalik sa kanyang balat ay hindi na nagdadala ng pait o lamig. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang bagong bahay sa tabing dagat. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa malawak na karagatan. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang mahinahong himig ng kalikasan na nagpapatunay na ang lahat ng sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon. Hindi na ang Kyla na nanginginig sa takot sa pasilyo ng ospital ang nakatayo rito. Sa harap ng salamin, nakikita niya ang isang babaeng buo, matatag, at punong-puno ng liwanag. Ang kanyang tsuwa ng spa ay lalong lumago, ngunit higit pa sa yaman, ang kanyang tunay na tagumpay ay ang pagtatatag ng Anghel ng Pag-asa Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng legal at emosyonal na tulong para sa mga kababaihang biktima ng binaluktot na pagmamahal at pagnanakaw ng dangal. Sa bawat babaeng natutulungan niyang tumayo, naramdaman ni Kyla na unti-unting nabubuo ang mga piraso ng kanyang sariling puso na dati ay inakala niyang tuluyan ng nadurog. Minsan ay sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang balita tungkol sa pamilya Mendoza. Nabalitaan niyang si Mark ay kasalukuyan pa ring nagdurusa sa loob ng rehas habang si Doña Rosario ay namumuhay na ngayon ng mag-isa sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaan at layo sa mga taong dati ay nakapaligid sa kanya. Si Vanessa naman ay tuluyan ng naglaho kasama ang kanyang katotohanan. Ngunit sa tuwing naririnig ni Kyla ang kanilang mga pangalan, wala na siyang nararamdamang galit o pagnanais na maghiganti. Ang ganap na kawalan ng emosyon para sa kanila, ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Para kay Kyla, ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang muling pagtanggap sa mga taong nanakit sa kanya, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa bigat ng nakaraan upang makahinga ng maluwag sa kasalukuyan. Kyla, lumalamig na ang kape mo. Baka gusto mong pumasok muna sa loob. Ang boses ni Carlos ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na dapit hapon. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng paghanga at katapatan na hindi nagbago mula noong unang araw. Hindi kailanman naging mapilit si Carlos, hinayaan niya ang panahon na dahan-dahang maglapit sa kanilang mga puso nang walang anumang pagmamadali. Hinarap siya ni Kyla nang may isang tunay na ngiti, ang uri ng ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Carlos. Masyado lang akong nalibang sa ganda ng dagat. Minsan, hindi ako makapaniwala na posible pa palang maging ganito, katahimik ang buhay. Inabot ni Carlos ang isang baso ng mainit na kape sa kanya at sa sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nagtagpo. Ang munting haplos na yon ay naghatid ng isang matamis at banayad na kilig sa buong pagkatao ni Kyla. Isang kilig na hindi nakabatay sa mabulaklak na salita, kundi sa lalim ng tiwala at seguridad. Dahan-dahang isinandal ni Kyla ang kanyang ulo sa balikat ni Carlos, hinahayaan ang kanyang sarili na lalong lumubog sa katahimikan at init ng presensya ng lalaki. Alam mo, Carlos, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano kakaraming kayang tiisin para sa ibang tao. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa kung paano mo kayang ipaglaban ang iyong sariling halaga. Ang mahinang bulong ni Kyla habang nakatingin sa huling silip ng araw sa abot-tanaw. Huminga ng malalim si Carlos at marahang hinawakan ang kamay ni Kyla. Pinagsasama ang kanilang mga daliri sa isang mahigpit, ngunit mapayapang pagkapit.
At narito ako para laging ipaalala sa iyo ang halagang yon, Kyla. Habang buhay, sa gitna ng dahan-dahang pagdidilim ng paligid, ang dalawang figura ay nanatiling magkasama sa beranda. Tinititigan ang kinabukasan ng may pag-asa. Ang kabanata ng pait ay tuluyan ng natapos at sa bawat pagtibok ng kanilang mga puso, isang bagong kwento ng pag-ibig at paghilom ang unti-unti nang isinusulat ng tadhana.